Breaking news mga kababayan. So, naku po, ito si Kuya Ed na isang ex-Marines ay sumabog ulit mga kababayan at binanatan nga itong mga troll di umano ng Marcos admin mga kababayan. At talagang sumabog ito at napamura pa mga kababayan. So, pakinggan nyo kung gaano magalit itong isang ex-Marines mga kababayan. Panoorin nyo. Bayan, ang Kuya Ed, masabi ko lang sa mga maraming nagko-comment ng negatibo, instead na gamitin kahit konti ang kanilang mga isip na hindi nila magawa, pero mabilis silang mag-comment ng negatibo dahil ang kanilang punto, sila daw ay nasa aming side, pero bakit lang daw daldal ng daldal? Hindi na kita babanggitin sa dinami-dami ninyong mga gunggong at hindi gumagamit ng tama at wasto ninyong isipan. Anak ng putang ina, oo. Pusang alaw, ginagamit ninyo ang inyong kabubuhan. Ipagpapaliwanag ko sa inyo, kung sakali bang gumalaw kami na kumpleto at armado, at sasabihin namin sa inyo, kasi gusto nyo ganyan sasabihin namin sa inyo ang lugar at ang oras. Hindi ba kami mga gago? Hindi ba kami mga tanga? Naturingan kaming mga elite? Naturingan kaming mga sundalo? May mga training at may mga aral. Sasabihin lang namin kung saan kami pupesto, anong araw at anong oras. Para sa mga negatibong baser, putang ina, una na kayong magpakamatay. Gamitin ninyo ang inyong kagunggungan at kabubuhan na hindi basta-basta ang nakikipaglaro kay kamatayan. Madali lang kayong magsalita at mag-commit ng negatibo. Pero sumasabog na ako sa inyo, ang akala ninyong magagaling kayo, mga pusang alaw, ni wala nga kayong ibinuwis na buhay para mapabuti ang ating bansa. Mas pinapabor pa kayo sa mga korap na pamahalaang ito. Ako nananahimik, hindi ko sana kayo papatulan. Pero sa mga negatibo ninyong mga comment na lumalabas, kami ay daldal lang ng daldal dito sa social media. Para maintindihan ninyo, hindi kayo ang kinakausap namin. Bagkus ang timing na kailangan namin at ng aming mga kasal. Military can talk double word, but one analyzation. Kailangan namin gumalaw para sa kapakanan ng bansa. Hindi para pulaan ninyo. Hindi lahat na sinasabi ninyo na ang sahod namin ay nanggaling sa inyo. Nino, kayo, hindi nga kayo nagbabayad ng buwis Kung nagbabayad kayo ng buwis para magsalita kayo sa katulad namin, di sana handa kayong ibuwis ang buhay ninyo. Wala na nga kayong magawa, magko-comment pa kayo ng negatibo at puro katarantaduhan, nagpapagulo lamang kayo. At kayo ang mga taong walang kwenta na nais naming iklaro. Dahil kung magbuwis man kami, hindi para sa inyo, kundi sa mga tao na nananalig, na magkaroon ng katuwiran at magkaroon ng tamang disposisyon. Ang kurap at adik na pamahalang ito ni Marcos. Kung hindi kayo sasama, di wag nyo. Wag kayong magko-comment ng negatibo na paghahalataan lang na kayo ay mga bayaran ng pusang alaw na gobyernong ito. Darating ang time, masasala rin kayo sapagkat maihiwalay ang asin sa buhangin. Grabe mga kababayan, no? Talagang galit na galit si Kuya Ed. Talagang sumabog ito sa galit mga kababayan. Grabe yung mga binitawang salita. So ano masasabi nyo dito mga kababayan sa kanyang mga matalinhagang sinabi? So mag-comment kayo kung ano opinion nyo dito mga kababayan. Ngayon naman mga kababayan, magbigay tayo ng reaction dito sa video ni Congressman Kiko Barsaga, no? Na talagang ang hindi nito.
tinawag na crocodile farm ang Kongreso, mga kababayan. Ito na. Welcome back to the crocodile farm. Nako. Absent ulit ang mga buhaya, nagbakasyon na. At may surprise ulit ako sa inyo. It is the Marcos impeachment Ako, nag-file na nag-file na ng impeachment complaint laban kay PBBM, mga kababayan. complaint. Amyaw. So under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos. And hopefully, Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in the flood control anomalies. Bye-bye, Marcos! Bye-bye, Marcos! Ako, mga kababayan, anong opinion nyo dito? Nag-file siya dahil nga po sa maanumalyang corruption at sa flood control projects, mga kababayan, no? At dahil nga dito kay sa pinsan niya na si Martin Romualdez, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito sa opinion at pinail ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan? Mag-comment po kayo. So dito naman tayo sa susunod, no? Dito sa reaksyon ng pagkakahalal kay Remulla bilang ombudsman. Yung mga reaksyon, mga kababayan. Panoorin natin ito. Po ang nagtaas ng kilay. Hanggang ngayon siguro nakataas pa. Hindi bumababa. Hindi ka bumababa. Delikado tayo dyan. Oh. Nang mapili ng Pangulo si Secretary Remulla bilang ombudsman. Oh. Ang isa sa nagtaas ng kilay, kasama ng kanang paa, nakataas din ang paa. Ay si... Nagkakawag, ha? Oo, ay Kasi si... tuwang-tuwa o ano? Sobrang katuwa niyan. Mukhang hindi siya masaya. Hindi ba siya masaya? Si Kong Paulo Duterte, Ay, naku po! ang sabi niya, it makes sense. Sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila lahat ng tulong na makuha nila para mapagtakpan sila. Even at the cost of making a mockery of our Constitution. God bless the Philippines. Ayan. Ay, naku. Meron pang nagsalita dyan. Lalo pa nga, lumalakas ang ano ngayon, yung chismis. Anyway. Congressman Polong to, di ba? Oo. Isa namang pusa ang nagsalita. Paano nagsalita yung pusa? Meow, meow, meow. Akala ko yung meow, 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 Yung meow. ganon na ganon. Ganon. Ang sabi ng pusang ito, Aha. ay with Remulla as the new ombudsman, Naku po. the Marcos administration will be able to freely imprison those against Romualdez, like Marcoleta, Cayetano, and Tiangco. Naku po. People power is the only path to justice now. Iba talaga itong si Congressman Kiko Barsaga. Kababayan niya sa Cavite yan. Bakit, di ba? Oo. Samantalang ang tatay niya si Kong Pini Barsaga kaibigan din naman mga Remulla. Ang sabi naman ni Senador Amy Marcos na siyang unang nagsabing ang Mabigat i-appoint ay si Boying. Oo. Ang sabi niya, Bonget. Si Boying talaga. Sino si Bonget? Si President BBM. Yung kasi magkapatid sila. Yes, oo. So ito ay parang family surname, parang ang tawag doon? Palayaw. Palayaw o katawagan. Pero ang ganda ni Senadora Amy sa picture na ito, ha? Baka yung picture lang. Bago ba ito? Hindi, makita mo sa ano? Kahit naman sa personal. Bonget, si Boying talaga. Sure ka? Okay ka pa ba? Nakaraang taon ko pa sinabi, palpak ang plan na People's Initiative, palpak ang plan B na impeachment. Plan C itong sa ombudsman. Sa ngayon, ang iniisip ko na lamang ay kaligtasan ng buhay ni BP Sara. Palagay ko, ang kailangan natin ay People's Ombudsman, yung kapani-paniwala, katiwa-tiwala, at hindi kasapakat ng kung sino. Pero ako, Jen, sabi nga natin kahapon, maganda yung sinabi ni Senador Alan Cayetano Tungkol dito sa ombudsman? Oo. At yun din yung sinabi natin kahapon na bagamat marami tayong pwedeng ibato kay Secretary Remulla. Totoo. Oo. Pero parang give him a chance, di ba? Give him a chance. Okay. At siguro sa unang pagkakamali niya, bawiin natin kagad. Oo. Katulad ng sinabi ni PCO Secretary Dave Gomez, yan ha? Nagbigay siya ng statement kanina. Oo. Meron ba tayong boss? May clear naman sinabi ni Secretary Dave ba? Meron. Ayun, yan. Pakinggan natin. Okay. Secretary Gomez.
you remember, there's always a process and a very stringent process required under our constitution, and then Secretary Remulla went through that process, no, and he was vetted by the JBC and appointed by the president. So I don't believe there is basis to that concern. Thank you. Will there be assurance that he will be impartial? Ayan. Sana yung yung buo. Kasi reaction na lang sa tanong ito eh. Meron sa halos wala pang isang minuto. Yung mismong statement. Yung buong statement mismo. Wala pa tayo noon? Kung may kinalaman din doon kay Ombudsman eh. May katwiran siya kasi JBC ang pumili eh. Yes. Tapos may shortlist. Ibig sabihin dumaan sa proseso. Bigyan natin siguro ng benefit of the doubt yung kahit yung Judicial and Bar Council man lang, di ba? Kasi nga kung kumukwestiyon, well, ako naman sabi ko nga sa inyo, ako personally, kilala ko si Secretary Boying, ano? Bagamat sa latest, marami talaga pumupuna sa kanya, ano? Lalo itong administrasyon sa kasalukuyan, di ba? At kasi dati, kakampi din naman yung dati administrasyon. Lahat. Di ba? Kaya nga, si Secretary Remulla, lahat naman kakampihan. Kung sinong presidente. Di ba? Ayun. Wala problema. Wala sa problema. So ayun mga kababayan, anong opinion nyo dito? Kung kayo mga kababayan, ano ang opinion nyo sa pagkakatalaga ng bagong ombudsman ng Pilipinas? No? So mag-comment kayo mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. So hanggang dito na lang mga kababayan. Maraming salamat po sa mga panunood nyo ng ating video. So mag-like at mag-share kayo. Maraming salamat po.